Ayun, good morning mga Lodi. Kumusta po tayo dyan? Eto, ang topic natin ngayon usaping antibiotics. Ayan po. Ipagpapauna ko na po, kaming mga nurses, hindi kami nag-prescribe ng mga antibiotics. Kasi kung minsan tinatanong tayo ng ating mga kailian, mga kabagyan, dito. Akala ko kung ano yung tatanungin, magtatanong pala kung ano yung magandang antibiotic daw para sa ubo or yung magandang antibiotic para daw nasugat, ganyan. Gusto yata, expect yata na pwede tayong magreseta as nurses. Pero sinasabi ko na po, hindi po nagre-reseta or namimigay ng antibiotic ang mga nurses. Ito po separate na trabaho ng ating mga doktor. Kaya kapag mga antibiotic treatment, wag nyo naman sabihin na ang bobo-bobo ng nurse na yan, hindi alam ang antibiotic ng ganitong sakit. Alam namin. Pero kapag ang usapan naman doon, kami ba mismo yung magre-reseta, magpre-prescribe para sa inyong antibiotic? Hindi po. Hindi po namin yun saklaw, hindi po namin yun trabaho. So, yan po. Pag mga na-admit, kapag kayo ay nako-confine sa hospital, tapos kayo ay uuwi, sabihin natin sa surgery ward or doon sa medical ward, sa unit pa yan, pagka kayo ay nagkaroon ng ubo, nagkaroon ng pulmonya, tapos pinauwi kayo, mga naoperahan, ganyan po, lagi ninyong expect na mayroong ire-reseta or may mga listahan kayo ng mga home medications kasama na po dyan yung antibiotic. Kadalasan po meron. Pero in case man, sa mga ibang pagkakataon na hindi nangangailangan ng home medications or yung mga injectables niya, kinonvert sa antibiotic, pwede naman. Pero kadalasan po kasi, meron kayong scheduled follow-up checkup, isang separate na papel po yun, nakasulat din po doon yung antibiotics ninyo, kung ilang dosage po yan, 500, 250 milligrams, kung ilang beses iti-take sa isang araw, 2 times a day, once a day, or 3 times a day. Yan, mga yan. So, yung sample po na ipapakita ko sa inyo, ewan ko makikita dyan sa video, ito po, clindamycin. Yan. Naka-capsule form po siya. Tapos, ito naman, example is amoxicillin. Yan. Capsule form din po siya. Ang kadalasang pagre-reseta dito, pag kayong, example lang po, pero hindi po sa lahat ng antibiotic pare-pareho. Sa clindamycin, nire-reseta ito, 1 capsule, 3 times a day, for 7 days. After meals, yan mga yan, yung mga complete na description. So, ibig sabihin, yung isang capsule nito, iinumin mo sa umaga, iinumin mo sa hapon, iinumin mo sa gabi, pagkatapos mo na kumain. Kapag kumain ka ng breakfast, inumin mo yung isa, pagkatapos mong nakakain ng pang-lunch, yung yung isa naman. Tapos kapag sa gabi, pagkatapos mong mag-dinner, yung isang capsule. So, yun po yung instruction para dito. Ngayon, yung iba kasi po na pasyente natin, kahit na 2026 na ngayon, mayroon pa rin gumagamit na kung ano yung naiwan nila doon sa bahay. For example, mga ilang araw, noon nagpakonsulta sa dentista. Tapos, ang binigay na reseta ng dentista yung amoxicillin para sa ngipin. So, naalala ng isang pasyente natin, meron pa akong antibiotic doon sa bahay, amoxicillin. Huwag ko nang kukunin yung nereseta na clindamycin, sayang naman yun. So, pagka ganong kaso po, na iniba ninyo yung nireseta ng doktor, mapanganib po siya mga idol, no? Kasi yung amoxicillin, mababa po na klase o level ng antibiotic kumpara sa clindamycin. Hindi po ito pare-pareho ng condition ng pasyente na pinagbibigyan ng ganitong gamot. Kaya kapag kayong gamot mo, nireseta na clindamycin, clindamycin yung kunin nyo. Huwag nyo nang ibahin o i-take yung dati mo ng gamot na amoxicillin kasi mapanganib po siya. Yung intention natin na mapuksa, mapatigil sa pagdami o yung tipo na wag nang kumalat yung infection, once na tinake mo yung mas mababang level ng antibiotic, lalo silang lalakas, no? Yung mga bakterya natin, nagkakaroon sila nung sinasabi natin na resistance. Instead na 1 week na gamutan lang yung gagawin, ang mangyayari pa, aabutin ng 2 weeks. Worst, aabutin pa ng ilang buwan. Kasi kung minsan yung antibiotic na binigay,
pagka naubos mo na sana to, okay na sana. Pero ang nangyari, pinalakas pa natin yung yung bakterya. Nagkaroon pa sila ng sinasabi nating resistance. So, yun yung huwag na huwag po nating gagawin, mga Lodi. Yan. So, 1 tablet, 3 times a day. Ganyan. In case nakalimutan mo i-take yung isang antibiotic ng umaga, sabihin mo, uh, magte-take ka sana ng after meal, ng breakfast, nakalimutan mo, sige, i-take mo ba rin, kunyari, alas 10. Tapos, i-extend mo. Instead na iti-take mo ng alauna yung next na dose ng antibiotic, i-extend mo siya ng at least mga alas 3, ganyan. Kapag at least may 4 hours na interval. Then, kapag sa susunod naman na pang dinner, instead na pang alas 6, alas 7, yung next mo, i-extend mo siya ng alas 8, alas 9. Ganyan po yung gagawin. Hindi kasi po pwede na kapag ka na-miss mo yung pang breakfast, iti-take mo yung dalawa after lunch. Okay? Hindi kasi siya pwedeng ganun, mga idol. Yung iba pa ang ginagawa, yung 3, minsanan na iniinom sa breakfast. Hindi po pwede yun. Isa sa umaga, isa sa hapon, isa sa gabi. Itong mga to, hindi siya pwedeng inumin minsanan yung 3. Okay? Ano pa yung ginagawa ng iba? Okay? Ganito kasi, alam ko ginagawa ito ng iba eh. Diskarte daw nung iba. Proven daw kasi na effective. So, ganito po yan. Yung isa, tinitake nila umaga, very good. Yung isa, after lunch, tinake nila, very good. Yung isa, pagka take ng dinner, ang ginagawa, dinidismantle, hinahati. Yung powder form, kung mapapansin niyo kasi itong capsule, naka-powder form, hinahati. Yung powder, nilulusaw. O kung minsan, yung powder, diretso na binubudbud doon sa sugat. Okay? Yung powder mismo, wag niyo pong gagawin yan, mga idol. Kasi yung antibiotic natin, itong capsule form na ito, naka-program or naka-design po talaga ito para taken orally or through sa ating bunganga. Ang pag-absorb ng antibiotic na ito through sa ating mga bituka. Okay? Papasok sa ating bituka, papasok sa bloodstream, may circulate. Yun po ang magiging pinakamabisang panggagamot niya. So pagka ito, powder form, binudbud mo sa sugat mo, for example, na-operan tayo ng abdo, na-operan tayo ng ating appendix, dinerecho mo ito dito, wala siyang magiging effect. Okay? Ang nangyayari pa dyan, tumataas yung resistance ng antibiotic, tapos yung mga formula nito, yung mga sangkap ng paggawa ng antibiotic, magiging magkakaroon ng hindi magandang reaction yung ating balat. Okay? Yung sinasabi nila na skin irritation, pwede siyang magsunog. Wala na ngang naging effect sa ating sugat ito. Ang mangyayari pa, madadagdagan pa yung ating problema. Bakit? Nagkaroon ka pa ng skin infection, lalo pa na nag-infect yung sugat mo. Okay? So, yung ganong practice, yung isa binubudbud daw doon sa sugat, dinediretso yung powder form, hindi po siya nire-recommend ng ating mga espesyalista. Okay? So, yan po. Tapos, kapag sinabi naman na tatapusin yung gamutan, sabihin na natin na after 3 days, 4 days, maganda na yung sugat, maganda na, wala ka ng ubo. Huwag na huwag niyong i-stop yung pag-take ng antibiotic. Meron po siyang pag-aaral na once na itinigil po natin yan, tumataas yung resistance ng ating mga bakterya sa katawan. Ang nangyayari, mangangailangan tayo ng mas mataas-taas na level ng antibiotic. Kaya kapag sinabing 5 days or 7 days na ikumpleto yung gamutan, ikumpleto po natin. Huwag po natin gawin na kapag 3 days, 4 days, titigil na natin kasi kawawa yung ating kidney. Ayun po, bagamat yung mga antibiotic natin, nagkakaroon sila ng ganong effect sa ating kidney, kung minsan nagiging cause din ito ng pagbaba ng ating hemoglobin, hematocrit, yung ating nagiging rason na nagkakaroon ng anemia yung ating mga pasyente, ito naman po ay nare-regulate. Pinapacheck naman ito kung kakailanganin. Kaya kapag ang purpose ninyo, huwag nyo nang ikumpleto yung inyong antibiotic dahil nga sa ating iniisip, nangangamba tayo. Baka makasira sa ating kidney, makasira sa ating liver. Mali naman. Ang nangyayari, tumataas yung resistance nga ng ating bacteria. Ang nangyayari, mangangailangan pa tayo ng additional extension days para mas mag-take pa ng mas mataas na level ng antibiotic para
sa ating gamutan. So yun, mapanganib po yung sinasabi natin na bacterial resistance kasi nga yung simpleng bacteria, instead na minsanang gamutan lang yun, napapatagal dahil sa hindi natin proper na pag-take ng ating antibiotic. Yun po yung ating i, ipaalam sa ating mga kakilala, kamag-anak na may ganong practice pa rin, okay? Yung iba naman, pinagsasabay, okay? Meron na silang niresetang antibiotic na para doon, sabihin na natin, clindamycin. Yung iba naman, sinasamahan pa ng iba, tulad nito amoxicillin. May mga kaso na nagkakaroon ng dalawang antibiotic yung ating pasyente. For example, meron silang cefuroxime, tapos metronidazole, ganyan. Depende po sa klase. Pero kapag hindi ito inireseta or ipinayo ng ating doktor, kapag ito po ay sarili nating desisyon, nag-self-medicate, ganyan, mapanganib po siya, mga idol. Kaya ang gawin po natin, sundin po natin yung program na binigay ng ating mga doktor kapag ka 7 days na gamutan, kapag ka antibiotic po na nireseta, yan yung pangalan. Kahit hindi naman branded, okay lang yun. Ang hindi lang okay kapag yung level ng antibiotic, pinalitan natin ng mas mababang klase, yun po yung nagiging mapanganib. Okay? So, ano ba yung proper na ointment o yung mga nilalagay dapat talaga sa mga skin ointment natin, antibiotic? Yung common po dito, yung ito, okay? Mupirocin ointment. Ito yung parang toothpaste na kapag may mga cuts, may mga hiwa, incision, ganyan sa ating balat, ito po yung mga gasgas, ganyan, ito po yung ina-apply. Ito po yung ointment na dapat talaga para sa balat. Hindi po yung tableta na crinash natin, capsule na hinaluan natin ng tubig, tapos pinapatak-patak natin sa ating hiwa, sa ating sugat. Yun po yung mapanganib. So may proper ointment, antibiotic para sa balat natin, sa skin. Hindi po pwede yung mga capsule or yung mga tableta na iti-take natin kapalit ng ointment na ito. Okay? So, yan po. Hopefully, nakatulong kahit pa paano. Mga simpleng bagay na alam natin. Sana makatulong. I-share nyo po sa ating mga kakilala. Tapos kapag sa mga fellow nurses, kapag mga gusto po kayong idagdag, inayon, all right, pa-comment na lang din po. Tapos kapag napansin nyo naman na makakatulong yung ganito, baka pwede namang pa-like yung ating video. For sure naman, hindi ko naman yan ikakayaman, okay? Thank you so much for watching. See you sa next time ulit po.